Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father. Tayo po ay nakapaloob ngayon sa ikawalong linggo, pagkaraan ng Pentecostes. May tanong po ako, sino po dito ang masamang damo? Taas po ang kamay. Nahihiya po kayo magtaas. Minsan yung iba aminado ano po, masamang damo ako kaya matagal akong mamatay. Ano po, may kasabihan nga po, pag masamang damo ay matagal mamatay. Ano po, siguro ang reflection ko diyan, binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos para magbago. Gano'n naman talaga ang buhay bilang mga Kristiyano. At maraming mga tanong, lalo na sa panahon natin po ngayon, na talamak ang kasamaan, may patayan, may rider na pinatay, may burger machine na hinold up, maraming mga kasamaan ang nangyayari sa ating lipunan. At ang tanong, kung mabuti ang Diyos, bakit mayroong kasamaan? Ano po? At kung makapangyarihan siya, bakit hindi niya maalis ang kasamaan dito sa mundo? Hindi po iyan pagka-question sa Diyos, ano po, pero iyan ang magpapaliwanag sa ating ebanghelyo sa talinhagang ibinahagi ng ating Panginoong Kristo para sa bawat isa sa atin. Yung mga alipin sa talinhaga, nakita nila ang mga damo. Unang pumasok sa kanilang isipan ay very practical, bunutin natin. Pero ang sagot ng Panginoon ay tila nakakagulat. Hindi, hintayin ninyo. Huwag muna. Ano po? Sa unang tingin, parang kakaiba po ang sagot ng ating Panginoong Diyos. Ngunit kapag alam natin ang konteksto ng talinhaga, ay mas mauunawaan po natin. During the times of Jesus in Palestine, ay may isang damo na tinatawag po na darnel. Tawag po sa damo ay darnel. At habang bata pa ito, halos magkapareho po ang itsura ng darnel at ng trigo. And hindi natin agad masasabi kung alin doon ang damo at kung alin doon ang trigo kasi they look familiar with each other. Ano po? At mas delikado pa kapag magkalapit yung kanilang mga ugat. Kapag minamadali ng bunutin yung mga damo, malamang mabubunot din yung trigo. And that explains kung bakit ganun yung sagot ni Jesus sa talinhaga. Yung may-ari ng ubasan, wag munang bunutin yung mga damo. Antayin yung panahon ng pag-aani. Kaya yun po yung ipinag-utos nung may-ari nung triguhan. Kaya ito ay nagpapakita na doon sa may-ari ng triguhan, mas mahalaga sa kanya ang trigo. And ito ay nagpapakita rin ng kagandahan sa ating pananampalataya po sa araw na ito. Hindi sinabi ni Jesus na walang kasamaan sa mundo, hindi rin niya sinabi na pareho lang yung damo at yung trigo, at hindi rin niya sinabing hayaan na lang ang kasamaan. Ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, may tamang panahon para sa paghuhukom. May tamang panahon para sa pag-aani. At nung sinusulat ni San Mateo, ang ebanghelyong ito, tila baga mayroong problema sa unang simbahan. May mga Kristiyano na nagtatanong, kung dumating na ang Mesiyas, bakit nandito pa rin ang masasama? Bakit may masasama pa rin sa loob mismo ng kanilang komunidad? Diba? Parang pamilyar na nangyayari sa ating lipunan. At hanggang yon ay may nagtatanong pa rin.
Minsan sa loob pa ng simbahan, makikita natin yung mga taong gumagawa ng kasamaan. Bakit kung minsan, ang mga tagapaglingkod pa ng simbahan ang nakapananakit ng damdamin ng ibang mga kapwa? At ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo ay nagsasabing, siguro hindi perpekto ang simbahan, pero sa halip, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, katulad ng damo at ng trigo, magkasama munang lumalago ang dalawang bagay na ito. In theology, we call it, it's already there, but not yet. So near, yet so far. Ano po yung eschatology na tinatawag? Nagsimula po ang paghahari ng Diyos pero hindi pa ito ganap sa atin. Nasa pagitan pa po tayo ng pagtatanim at ng pag-aani. Kaya napakahalaga po nung unang pagbasa. Kung titignan po natin, may isang katangiang ipinapakilala rito tungkol sa ating Panginoong Diyos. Sinabi sa Aklat ng Karunungan, bagamat makapangyarihan ka, mahinahon ka kung humatol. At napakaganda ng bagay na ito para sa bawat isa sa atin na maunawaan yung mahabang pasensya ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang sukatan ng kanyang kapangyarihan ay hindi kung gaano kabilis magparusa, kundi kung gaano kahaba yung kanyang pasensya, yung kanyang pagtitiis para sa bawat isa sa atin. Mahabagin ang Diyos, maawain ang Diyos. Pero ang tao minsan ang umaabuso sa bagay na ito. Kaya't paulit-ulit na nagkakasala ang tao. And on our second reading, sinabi ni San Pablo, kahit sa ating panalangin, hindi natin alam kung ano yung dapat nating hingin. Ano po? At ito ay napakagandang pagpapaalala rin po para sa bawat isa sa atin. Dahil habang naghihintay ang Diyos na lumago ang trigo, hindi siya nakaupo lang at nanunood na lumago ang bagay na iyon. Ang gawain ng Espiritu Santo ay patuloy na kumikilos sa loob ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalataya, ang paghihintay ng Diyos ay hindi passive. Ano po? Ito ay panahon ng biyaya, panahon ng pagbabago, panahon ng ating conversion, at panahon ng pagbabalik loob po ng bawat isa sa atin sa ating Panginoong Diyos. Saint Augustine once said, ang sabi niya, ang damo ngayon ay maaaring maging trigo bukas. At ang nag-aakalang siya'y trigo ay dapat mag-ingat na huwag maging damo. Napakaganda po. Dahil sa totoo lang, kapag narinig po natin ang ating ebanghelyo ngayon, ang una po nating iniisip, sino kaya sa atin ang damo? Kaya sa tanong ko po kanina, sino po ang masamang damo sa atin? Pero marahil, ang gustong itanong ni Jesus sa bawat isa sa atin, anong bahagi ba ng ating puso ang kailangan pa nating linisin sa ating buhay? May trigo na. Itinanim na ng Diyos yung trigo sa ating puso. Pero hindi maiiwasan na magkaroon ng damo. May kabanalan sa ating buhay, pero minsan may inggit, may pananakit, may galit. At yan ay normal sa ating mga tao. May pananampalataya na nakatanim sa ating puso, pero kung minsan may takot pa rin na nararamdaman, may pangamba pa rin, may pagdududa pa rin. At araw-araw, pinipili natin kung ano yung bagay na palalakihin natin at palalaguin natin. Yung trigo ba o yung damo? Kaya marahil, mga kapatid, sa pananampalataya, ang magandang balita para sa atin ay hindi lamang na darating
ang paghuhukom sa ating buhay. Ang magandang balita, bago dumating ang pag-aani, bago dumating ang paghuhukom, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para magbago. At ito yung bagay na hindi minamadali. Ito yung bagay na kinakailangang desisyon na natin ng maayos sa ating buhay. Hindi tayo perpekto, but we strive to become perfect like Christ. At ito yung tunguhin at ito yung goal natin bilang mga Kristiyano, na maging kawangis ng Diyos palagi sa ating buhay. Tandaan natin mga kapatid sa pananampalataya, ang ating Panginoon ay hindi lamang po tumitingin sa kung ano tayo ngayon. Nakikita niya kung ano yung magiging kahinatnan natin sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw. And God, ang Diyos, ay palaging umaasa na may pagbabagong ganap sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Amen.